Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Pero natitiyak ko kasama natin siya. Inailigtas namin sa ni Don Crisostomo ang kanyang buhay. Dahil nga rin kaya ako'y pumayag, ipinadala ni Don Crisostomo sa Maynila ang aking asawa upang maipagamot sa mga... Magmaliwalay tayo, may susunod sa akin. Ang inyong mga sandata ay bukas ninyo tanggapin. Sa gabi ng inyong pagsalakay, ang sisagot ninyo ay Viva Don Crisostomo. Aalis na. At sino rin kayo? Kagaya rin po ninyo. Totoo ay hindi ko alam kung dapat na kayong batiin sa pagkakatanggap sa pagbibitiw sa inyong kasagpunan. Kayo ay nakikipagtunggali sa mga gwardiya sibil na hindi naman nalalaman. Opo, ngunit ang Kapitan General ang nagkanulo. Ayon sa alam niyo, kinabukasan ng umaga ay pinawalan ng Kapitan ang mga sibil na aking nahuli. Kung walang kapahintulutan sa aking puno, ay wala akong magagawa. Kayo nag-iisa ay wala nga. Ngunit kung kailangan lahat, ay marami kayong nagagawa. Sana'y sinamantala ninyo ang pagkakataon kung mabigyang halimbawa sa ibang bayan. Ano po magagawa ko laban sa kinatawan ng mga matatakotin? Malaki ang magagawa ni Ibarra sapagkat siya naniniwala sa karamihan. Inaakala ba ninyong siya naniniwala sa excommunion? May pagkakaiba kayo sa kalagayan. Si Ibarra ay ibig magtanim, at upang magtanim ay kailangang sumunod sa kalikasan. Kayo naman, ang inyong tungkulin ay magkakapagkilos, at upang makapagkilos ay kailangan ng lakas at pagtulak. Kaya sa pagkipagtunggali ay hindi dapat gawin laban sa kapitan, kundi laban sa mga nagbabalabis sa kanilang kapangyarihan. Laban sa nangingialig sa katahimikan, laban sa nagtutulak sa mga tungkulin. Iyan po ba ang inyong paniniwala? Ang bagong binhi ay maliit. Subalit, ang lahat ay magtutulong-tulong. Upang kataguyod ang pag-uunlad ng binili ng napakamahal na fraile, maaaring mainit ulo. Tayo ay nalalayo na yata. Hindi ba dapat pag-usapan natin ang kalagayan at pag-unlad ng Pilipinas? Ngayon ay pumapasok sa panahong pakikipaglaban, lalo't higit sa lahat, kayong mga kalaban. Dahil kaming mga natanda, kumbaga, ang araw ay malapit na. Pero ako'y nalulungkot. Ang ating mga kabataan ngayon ay walang iniisip kundi panliligaw at pakikipagsaya. Lalong maraming panahon sa pagginugugol, sa paglukso ng puri ng isang babae, kaysa sa at paggawa ng ibang bagay na nakakahiya-hiya. At sa kanilang nakakalimutan na sila ay na may tahanan at pamumuhay na dapat sunipin. Ang mga musmus pa at maaasahan lamang nagagayahin kapag nagkaisip, nagkatuwa, mas gugustuhin kong mamatay na ngayon. Ibig ba ninyo ng gamot? Sapagkat ang mamamatay na daw ay hindi na kailangan ng gamot. Ngunit kayo mga may iwan ay oo. Pakisabi na lang sa inyo kay Ibarra na dalawin ako bukas at may sabihin akong importanteng bagay. Sa loob ng ilang araw ay mamamatay na ako. Subalit, hanggang sa kasalukuyan, ang mga bangay ay tumatahak kadiliman.
Ang sadya ko sa inyo ngayon ay ukol sa isang madaling pangangailangan, ang aking bakod. Kaya pag balik ay babarilin ko. Bakit ba kayo nagmadaling maparito? Bakit? Wala ba kayo nalalamang balita? Kung gayon sabihin na ninyo.